Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, si Aimee Marcos humingi ng tawad sa kanyang ama dahil hindi raw nabantayan si Bongbong. Yan po ang pahayag. Napakadrama naman ng pamilya na to. Ha? Akala mo yung pamilya lang nila apektado eh, no? Dapat humingi ka ng tawad, Aimee, sa mamamayang Pilipino dahil ipinagpilitan mo kay BP Sara yang kapatid mo. Kung hindi sana nangyari yan, wala tayong pesteng administrasyon. Yan, speaking of pesteng pamilya, si Edo Manzano po, siguro na epokritohan na rito sa humihiling pa ng healing. Humihiling ka pa ng healing. Sabi ni Edo Manzano, ikaw ang arkitekto, Martin Romualdez. Ikaw ang arkitekto ng problema ng Pilipinas. Iyan. Huwag niyong kakalimutan, etong mga peste na to, pati lahat kayo sa Kongreso, mga peste kayo lahat. May araw din na matatapos din ang pamemeste ninyo sa Pilipinas. Alam ng buong mamamayang Pilipino kung sino yung tunay na magnanakaw dito. Pagpipilitan nyo si BP Sara tanggalin para magpatuloy ang pagnanakaw. Kayo pong mga nanonood ng mamamayang Pilipino, isa lang ang purpose ng mga yan. Para makapagpatuloy sila sa mga pagnanakaw nila. Mga hinayupak na yan. Yan po mga pag-uusapan natin at mga kaipokritohan nitong gobyernong ito. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo, bahala kayo sa buhay. Mag-likes kayo, mag-share at kung ano man ang gusto nyong mangyari sa buhay. Nakakang panggalaiti na yung mga kaipokritohan, bait-baitan. Kala mo ang babait na tao, hindi magmura, hindi marunong manira ng kapatid. Putang walang mga katuturan. Ang gusto namin maglingkod kayo. Ang gusto namin ipakulong nyo mga magnanakaw sa Pilipinas. Sa madaling salita, ipakulong nyo mga sarili nyo. Lahat ng mga nagsasalitang mababait, yun ang mga magnanakaw. Mahal ko ang Pilipinas. Sa dami ng insertion ko. Mahal ko ang Pilipinas. Mga buwak. Buwak-buwak! Buwak-buwak-buwak! Kaya kayo, ang dapat nyong gawin, pakulong ang mga magnanakaw. Sa madaling salita, ipakulong ang inyong mga sarili. Okay, simulan na natin. Baka simulan pa ng iba. Ito po ang pahayag nitong isa pa to. No? Pakinggan muna natin. Wag na po sa simula. Dito na kaagad sa may, Sa susunod na may taon. kaartihan. Kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness Ito po from? si Aimee Marcos. Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman, hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal. At hindi Ito na naman tayo sa mga drama ng pamilya na to. Alam po ninyo, kayong pamilya kayo, halot kayo. Yan ang katotohanan. Hingi siya ng tawad sa tatay niya, hindi niya raw nabantayan. In the first place, alam mo pala, wala naman nakakaalam eh. Hindi po namin alam.
na yung kapatid mo pala sa bibig mo rin nagsabi, adik. Ikaw ang nakakaalam. Inilapit mo pa kay BP Sara, ikaw ang kilala ni BP Sara. Ipinahamak mo buong bansa dahil lang sa mga hindi mo nabantayan. Alam mo ba yung adik? Wala po sa matinong katinuan yan, pag-iisip. Tapos, very willing ka na yung buong Pilipinas ibigay dyan sa kapatid mo. Mamuno yung kapatid mo sa buong Pilipinas. Alam mo, ang treatment niya, tama naman yun. Lagi natin tinitignan yung kapatid natin na bunso, na mas mabunso sa atin, na aalagaan mo, gagabayan mo, at laging walang kasalanan yung kapatid natin. Hanggang ngayon, ano sinasabi niya? Marami kasi nakapaligid eh. Maraming nakapaligid. Kaya hindi na sila nagkakausap. Nabubwisit na nga raw sa kanya si BBM kasi nga gusto niyang payuhan, gusto niyang bantayan. Pero dahil sa mga nakapaligid, yung mga nakapaligid pa rin ang problema, hindi talaga yung kapatid niya. Yan ang problema, in denial pa rin tong pamilya na to eh. Wala silang nagawang kasalanan sa atin, kundi yung mga nakapaligid na mga demonyong bumubulong. Ang bait ba ng kapatid mo na ang may kasalanan yung mga nakapaligid? Ang dami ng tinanggal sa paligid eh. Hindi ba? Ang dami na pong nawala sa paligid niyan. Nariyan pa rin siya. Nariyan pa rin ang problema. Hindi na po nakapaligid ang problema. Mismo yung tao na sinasabi mong nakapaligiran. Pero dapat ang humingi ka ng tawad, wag lang sa mga pamilya nyo. Wag lang sa tatay mo. Humingi ka ng tawad kay BP Sara, humingi ka ng tawad sa mamamayang Pilipino. Dahil sa ginawa mo. Yung ipinagmakaawa mo yung kapatid mo na hindi kilala ni BP Sara. Kayong pamilya kayo, tsaka yung mga dilawan, ang mga salot dito sa Pilipinas. Nakaranas na kami ng magandang pamamalakad ng mga Duterte. Bumalik pa kayo. Pagbalik nyo, ano unang ginawa? Ang unang bumalik, grabe po, times 100% ang pagnanakaw muli. At sino nangunguna sa pagnanakaw? Ayon sa mga saksi, sino yung pinakamalaking dinideliveran? Kamag-anak nyo rin. Pamilya kayo. Mga pamilya kayo, nasa dugo nyo na yan. Akala ko po, hindi po ako naniniwala noon. Akala ko po yung mga ugali, hindi po namamana. Akala ko po ang namamana lang yung mga physical traits. Matangkad, maputi. Yan po. Yung pala pati ugali namamana. Kalauna namamana yung sakit. Ngayon pala pati ugali namamana pala. Kasi po pag pinakakain mo sa pamilya mo ay galing dyan, talagang wala na silang makikitang mali. Abangan po natin yung apo. Kung yung lolo nasa Guinness Book of World Record, hinigitan ng anak, etong apo matindi. Mas matindi to sa lahat. Kaya kung ialaw pa natin yung pagbabalik muli ng pamilya na yan, putya, ano na talaga tayo? Pinapalo na natin sa ulo natin. Okay ka na sana, Aimee. Huwag mo na lang kaming dadramahan ng mga sa ama mo ka nagkaroon ng kasalanan, sa amin ka nagkaroon ng kasalanan. Tigil-tigilan nyo na yan. Okay. Hindi sa ama mo nagkaroon ng kasalanan ng kapatid mo, sa mamamayang Pilipino. Kaya ang ihingi mo ng tawad, wag lang sa pamilya nyo. Magpatawaran kayo, okay na? Hindi. Yung naapektuhan ng mga ginagawa ng pamilya nyo, dun kayo. Sa mamamayang Pilipino kayo humingi ng tawad.
hanggang ngayon, yung nagpalibing sa tatay mo, Amy Marcos, pinakulong ng kapatid mo. Naroon sa dahig, yung anak, yung dahilan kung bakit siya presidente, inuusig ng mga walang katuturang bintang na Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Walang katapos ang Mary Grace Piatos siya. Yan, ang pamilya nyo. Salot kayo. Yung pinsan mo, nangunguna. Pinakamalaraming delivery. Aartehan nyo na naman kami na si Bongbong ay biktima. Biktima ng mga nakapaligid. Dami na natanggal na nakapaligid. Nariyan pa rin yung problema natin. So hindi po yung nakapaligid ang problema. Yung mismong pinapaligiran. Ang nakapaligid po sa kanya, nag-a-attract siya. Nag-a-attract ng mga magna. Yan ang problema natin. Okay mga kapatid. Siyempre, sasagot naman yung isa pang wala nang ginawa, kundi sumagot ng walang katuturan. Ito po, pakinggan din natin. Ang nag-iisang tagapagtanggol ng mga salaula. Pakinggan natin si Auntie Claire. Sa kanyang walang kamatayang pagtatanggol. Ayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng ang Ito totoo? po ang sagot Aba, sa hindi nabantayan. Ito po, napakabuting tao nito. Hindi nagmumura, hindi lahat. Pakinggan natin yung ko sagot talaga kinaya. ng mabubuting tao. okay. Mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Ayaw na siyang pagsalitain. Amy Marcos. Ito naman ay para sa para malaman din ang taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Teka lang muna, Auntie Claire. Ang sinasagot mo, dapat yung si Amy Marcos. Duterte na naman yan. Sara Duterte na naman yung binabanatan mo. Anak ka ng tatay mo. Tinatanong ano masasabi mo kay Amy Marcos. Teka muna, bago ko sagutin si Amy Marcos, banatan ko muna itong si Sara Duterte. Nagme-meltdown, nagbabanta. Ayan po, kasi mabuti kami, hindi kami nagmumura. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung Okay. Yan po yun eh. Hindi pala mura, faithful sa asawa, kaya magaling na Pangulo. Yun ba yun? ang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o ang paninira ng kapatid sa publiko. Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga Ang tanong sa'yo, nakausap mo ba yung Pangulo? Oo o hindi? pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Alam nyo, yung gobyerno natin, gumagastos tayo dito ng bilyon-bilyon para sumagot sa mga walang katuturan. Nakausap nyo po ba yung Pangulo sa mga sinasabi mo na yan? Ang Pangulo natin ay hindi nagmumura. Ang Pangulo natin, yan po.
Yan po ang pamilyang ito. Tatanungin mo lang yung tagapagsalita, hindi pa masagot. Hindi sila nag-uusap-usap. Yan po ang wala po nakakausap. Lahat po yan, mga dialogue na yan ni sino po ba? Ang hindi. Ado. Simple lang po, ito pong pamilyang ito, nakasalukuyang namumuno sa atin, gagawin po nila ang lahat para tuloy-tuloy ang nakawan. Yung mga ganyan. Tinanong si Auntie Claire, ano ba legacy ni BBM? Ang legacy ni BBM, hirap na hirap sagutin eh. Kasi walang legacy. Ang legacy, sabi kasi ni BBM, natatakot siya na baka pag si BP Sara na ang maging presidente, hindi na maituloy ang kanyang legacy. Ano po ba yung legacy? Sabi kay Auntie Claire, magpa-imbestiga. Hindi man lang maipahuli, wala kasing napapahuli. Kumusta na nga pala yung mga hindi maganda magiging Pasko? Balita ko, maganda Pasko nila. Kumusta na yung mga makukulong sa kulungan bago magpasko? Yung isa-isa, yung kaisa-isa na kulong pabida. Sumuko, akala niya lalaya siya kagad. Yung mga wais, lalaya pa rin. Ito po, ang bagong ano ngayon, nauuso, nakakaawa po tong isang, anong tawag dito, gasoline boy. Na-trauma na raw tong isang gasoline boy dahil ngayon lang po tayo nakabalita nito, gas and run. No? Magpapagasolina po at tatakbo. Ito po ang nauusong krimen ngayon sa taas po ng presyo ng langis. At ngayon, ano po ang solusyon? Dalaw tayo sa Sibuyasan. Punta tayo sa Sibuyas. Ano natin, buksan natin yung CLX. Kung ano man yan. Sige. Para ito naman si Vince Dizon ay makaporma at balak tumakbo. Ito po ang pagtugon ng ating gobyerno sa lahat. Very good. Very good ka, BBM. Kay Auntie Claire. Okay, punta na po tayo rito sa isa. Sa isa pa pong Kapamilya Incorporated. Punta naman tayo sa pinsan. Nabuisit na po si Edo Manzano. Dito po. Dahil banal-banalan eh. Akala mo mga ambabait na tao eh. Sabi po kasi nito ni Martin Romualdez. Sabi po ni Martin Romualdez, we must unite and heal as a nation. Dapat tayo magkaisa at maghilom bilang isang bansa. Antindi, no? Mahirap pong maghilom yung sugat kung patuloy ninyo, di ba, sugat po, yung ginawa ninyo, sugat na yan eh. Mahirap po maghilom yung sugat, lalo na kung yung sugat namin, imbis po nalagyan nyo ng betadine o alcohol o linisin nyo ng agwa oksinada, ang ginagawa nyo sa sugat ng mga Pilipino, pasensya na po yung mga nanginginain. Nilalagyan ninyo ng mga uod at ng mga panis na karne. No, yung lumang karne, yung nabubulok na, yun ang nilalagay ninyo. Yan yung ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi namin nakakalimutan. Instead na maghilom kayo, hanggang salita lang po yan, yung hilom na yan. Hanggang salita lang po yung unite. Paano nyo mayu-unite yung mga Pilipino? Yung pinakamalaking grupo sa Pilipinas, yung mga Makaduterte. Paano nyo mayu-unite yung mga Makaduterte, yung mga follower ni Duterte? Hanggang ngayon, alam na alam ng lahat ng Pilipino, walang tangang Pilipino, wala nga makapagsabi diyan sa mga yan. Ano nagawang kasalanan
ni BP Sara. Paulit-ulit lang. May anomalya. Anomalya pa rin sa confidential fund. Anomalya sa confidential fund. Wala nga kayo mabanggit eh. Ang mga larawan po ng mga magnanakaw ngayon sa Pilipinas ay eto. Una, nadideliveran ng maletang pera. Ikalawa, mayroong mga mansyon sa Forbes Park. Ikatlo, Forbes Park at sa ibang bansa. Ikatlo, mayroong mga koleksyon ng luxury cars. Koleksyon ha, hindi lang po pag-aari. Koleksyon ng luxury cars. Ikaapat, mayroon na mga chopper at mga private jet. Alin po dyan ang meron si BP Sara? Nabalitaan na po ba? Nabalita na po ba kahit kailan? Meron na po bang lumantad na kami po nag-deliver kay BP Sara ng mali-maletang pera? Wala ni isa. Meron na po bang nabalita tayo na si BP Sara ay mayroong pag-aaring mansyon sa Forbes Park? Wala ni isa. Mansyon sa ibang bansa? Wala ni isa. May nabalitaan po ba kayo na meron siyang collection ng luxury cars? Wala ni isa. Meron po ba kayong nabalitaan na may collection siya ng mga chopper at mga private jets? Wala ni isa. In fact, tumasakay sa commercial airlines si BP Sara. Tapos, siya ang magnanakaw? Siya ang may impeachment trial dahil magnanakaw? Katarantaduan nyo. Vice President ka ng Pilipinas, magnanakaw ka. Palagay na natin tama kayo, magnanakaw si BP Sara. Papayag ka, magnanakaw ka? Yung congressman na magnanakaw, may chopper, may jet, may mansyon, ikaw wala. Papayag ka? Hindi po papayag yan. Vice President siya eh. Papayag ka? Wala kang deliver ng maleta? Alam nyo ba binibintang nyo sa kanya? Merong Mary Grace Piatos. Ibig nyo sabihin, kada pirma ng Mary Grace Piatos, nakikiporsyento lang si BP Sara? Aba naman ang tingin nyo sa magnanakaw na Vice President. Kung magnanakaw yung Vice President, papayag ba yan? Yung mga congressman naghihintay lang sa mansyon nila ng mali-maletang pera, pero siya nagtsatsaga. Nagtsatsaga siya na magpapirma ng mga Mary Grace Piatos. Pirma kayo. 1,000 kada pirma sa akin dyan. Aknang po pa. Ang hina naman ang tingin nyo sa mga Pilipino. Na yung Vice President papayag, magnanakaw siya, mas malaki yung porsyento. Wala nga siyang maleta kahit na ano eh. Hindi nyo nga maakusahan na may maleta siya eh. Ano yan? Papayag yung Vice President na magnanakaw na small time yung nakaw niya. Pero lahat ng mga congressman na magnanakaw, putya, big time, dinideliveran, atarantaduan yan. Yan po ang may pinakamalaking kalokohan. Hindi normal yung akusasyon nyo. Baka nga yung mga member ng Committee of Justice niya, mas mayayaman pa kay BP Sara eh. Mary Grace Piatos pa rin. Oh. Alam niyo mga akusasyon kay BP Sara? Mary Grace Piatos. Palagay mo na kada pirma, 1,000. Puta, ganun. Ganun ka small time ang tingin nila kay BP Sara. Ganyan din small time ang tingin nila Manuel Gan. Talaga sasabihin nila yan? Walang mansion? Walang mansion si BBM? Walang luxury cars? Walang jet? Talaga? Sino nagsabi? Ikaw naman, patawa ka naman eh. 'Di ba? Patawa ka naman eh. Una, sagutin ko lang si Manuel Gan ha, fans to ng mga Marcos eh.
Una, ang sinasabi ko sa inyo, si BP Sara, walang mansyon, wala lahat, pero siya yung nakademanda ng impeachment. Tanong ko sa'yo, meron bang impeachment si BBM? Wala. Wala pala eh. Anong kinukumpara natin? Yun nga ang sinasabi ko eh. Bakit si BP Sara ang meron? Ngayon, kung may problema ka rin kay Marcos, di hanapin mo rin bakit wala siya. Eto na nga, sinasagot na nga kita. Mayroon bang impeachment si Marcos? Yun yung sinasabi ko rito. Hindi lang sa hindi magnanakaw si BP Sara. Siya ang nakasalang sa impeachment. Diba? Huwag kang mag-alala. Pag presidente na si BP Sara, malalaman mo. Wala akong pakialam sa mga kung ano. Malalaman mo yan lahat. Malalantad yan lahat. Habulin sila ni Marcoleta. Cool ka lang. Ang sinasabi ko rito, kung magnanakaw yan, asan yung mga asan yung mga luxury cars, jets, etc. Bakit siya? Binabanggit ko palang mga congressman eh. Masyado mong ina-advance yung utak mo. Kahit i-replay nyo, congressman. Huwag ka mag-alala kay BBM. Huwag ka mag-alala. Hindi pa to ang right time. Huwag ka mag-alala. Okay ka na. Napansin na kita. Okay na. Nasasagot kita, di ba? Huwag mo na akong problemahin kung pans ba ka ba ni Marcos o hindi. Okay na yan. At least nasasagot kita. Ang punto ko rito, si BP Sara may kaso ng impeachment. Kaya nga ang sinasabi ko, ano yan? Kakasuhan nyo kada pirma ng Mary Grace Piatos, 1,000 sa kanya, 1,000 sa kanya. Yun yung point ko. Ang tunay na magnanakaw, hindi yan papayag na mas mababa sa kanya, mga congressman, mayroong luxury cars, mayroong jets, mayroong mga mansyon. Ngayon, kung binabanggit mo si BBM, kung wala rin, cool ka lang. Pag natapos na to, matutuklasan mo rin. Di ba? Wala pa naman tayo ron eh. Kulang kayo. Hindi po ako mahilig mag-akusa ng wala akong ebidensya. Hindi naman ako congressman eh. Pero ang sinasabi natin, dinideliveran ba si Marcos ayon sa mga testigo? Meron delivery. Kahit sumama pa loob mo, magkikikisay ka dyan sa kinaupuan mo ngayon. Yan po ang mga katangian ng mga magnanakaw. Inuna ko pa nga yung may delivery. Hindi naman po pwede na all of the above sila. Kung meron kang luxury cars, ayaw mo naman bumili kasi ma-obvious ka, ayaw mong magpa-obvious, di ba? Pero halimbawa yung Diskaya, tinatanong sila nun, bakit wala silang, sabi ng Diskaya, hindi ako bumibili dyan sa Forbes Park kasi hindi ko kaya, dito lang ako sa Pasig, di ba? Pero may collection siya ng luxury cars. Meron siyang binili na dahil lang sa payong. Kaya pasok siya ron sa mga magna. Kauna-unahan nga yung qualification nung sinasabi mo na sinabi ko eh, meron delivery. Ka ba nakikinig sa 18 Marines? Ex-Marines? O ex-sundalo? May delivery sa Ilocos. Hindi ako nagsabi niyan, yung 18 Marines. Paano natin malalaman tama yung 18 Marines? Di mag-imbestiga kayo. Kayo sa BRC. Ayaw nga mag-imbestiga. Paano natin makikita kung nagsisinungaling sila o hindi? Okay. Ang punto lang dito, mga kapatid,
si Martin Romualdez, napakalakas ng loob mo. We must unite and heal as nation. Ang pinupunto ko dito, paano tayo mag-unite? Yung pinakamaraming followers ng mga Duterte, paano makikipag-unite sa inyo? Hindi nyo tinatantanan si VP Sara Duterte. Bakit hindi nila tinatantanan? Siyempre, yan lang ang pag-asa ni Martin. Pag na-eliminate si VP Sara, yan lang ang pag-asa niya para makatakbo. Baka manalo. Ang di nila alam, marami pang Duterte. Okay. Punta na po tayo rito kay Edo Manzano. Ano po ang sinabi ni Edo Manzano? May tama ka ba? Isa ka nga sa mga dahilan kung bakit tayo nagkaganito eh. Yan po. Ang malupit pa pong sinabi ni Edo Manzano, architect of the problem, now spokesman for healing. Ayos, kompleto ang cycle. Alam nyo, yan po yung nakakasama ng loob eh. No? Panahon po ngayon na balitang-balita ng lahat. Ang dami na po nagtuturo kaya in general, alam natin lahat na ang pinagbibintangan ng mga mastermind nitong flood control, pinagbibintangan ang mga mastermind yung tatlo. BBM, Saldico, at syempre ang pinaka-operator si Martin Romualdez. Yan po ang pinagbibintangan ng mga mastermind. Kaya po, pag mapupunta na po sa kanila, yung usapin, lahat ng mga, nung napunta na po kay Martin Romualdez, yung paghabol kung sino yung mastermind, biglang kinakailangan tumigil na si Marcoleta. Biglang kinakailangan palitan na si Marcoleta. Biglang kinakailangan tumigil na ng kaimbestiga. So ano po ang ginawa nila? Nagtayo ng ICI para tumigil na sa imbestiga at saka pinalitan si Marcoleta ni Ping Lacson. At magmula noon, wala na po naganap na matinong imbestigasyon. Hanggang ngayon, ayaw mag-imbestiga ni Ping Lacson. Kada may bagong ebidensya na lumalapit na sa kanya, hindi niya na kinakailangan hanapin. Yan po. Okay. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkakawatak-watak. Samantalang pinoproteksyonan ninyo yung mga sinasabing mastermind ng mga testigo, lalo na ni Gutesa at nitong 18 ex-marines, lalo tayong nagkakawatak-watak. Lalo na sinisentrohan ninyo kahit wala kayong ebidensya, walang ebidensya laban kay BP Sara, pero nagpe-fishing expedition, hindi talaga tayo magkakaroon ng unity dito sa Pilipinas. 'Di ba? Hangga't si Tatay Digong nakikita namin na patuloy na nakakulong sa ICC, talagang maghihimagsik at maghihimagsik ang kalooban ng mga Duterte supporters. Paano kayo mag-expect na kami ay makikiisa sa inyong mga kalokohan? Okay. Tama naman. Nakiisa sa inyo yung mga dilawan, katulad nila Laila de Lima, Chel Jokno, Risa Ontiveros, Trillanes, Lenny Robredo, at lahat ng mga dilawan. Nakikiisa sa inyo sila Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Talagang ganyan ang mga dilawan kung saan sila makikinabang. Dahil ang dilawan, natuklasan natin ngayon, hindi po sila, hindi totoo yung mga pinagsabi niya mga yan. Basta sila, nakita nila, ang pangunahing problema ng dilawan, hindi ng Pilipinas, ang pangunahing problema ng dilawan, mauubos sila Duterte.
Duterte po, kaya sila mas anti-Duterte kaysa sa antay sa lahat. Kaya nilang makisama kahit na 5 dekada na lang sinisigaw na ang pamilyang Marcos ay magnanakaw, kriminal at kung ano-ano pa. 5 dekada nilang sinisigaw yan. Pero kaya nilang makipagkasundo kay BBM laban sa mga Duterte. Ganun talaga eh. Lagi po sa politika, nauuna yung interes. There is no permanent enemies nor friends. Only permanent interest. At ang interest po nila ay muling makabalik. Nag-enjoy sila eh. Nag-enjoy sa lahat ng perks ng pamumuno sa Pilipinas. Pero isa lang po ang hindi nila nagawa. Lahat ng mga sinisigaw nila ngayon, hindi po nila yan nagawa nung panahon nila. Wala silang nalutas na problema. Pinalala pa nilang kahirapan. Hindi rin tumigil ang kauutang yung mga yan. Kahit halos walang mga proyekto. Okay. Yan po. Ang sabi nga ni Edo Manzano, buti pa itong mga artista eh. Paminsan-minsan. Architect of problem, now spokesman for healing. Yan po yung nakakabwisit sa amin. Alam na alam namin na si Martin Romualdez ang pinagbibintangan na utak nitong mga pagnanakaw sa flood control, pero siya pa po ang may gana na dapat magkaisa. Kung sino pa po yung mga utak, kung sino pa po yung pinagbibintang ang mga mastermind, sila pa yung mahilig ng mga anti-corruption, sila pa yung mahilig magmalinis. Okay lang sana kung tatahimik na lang. Hindi, ang dadaldal pa, alam mo, ang babait eh. Yan po. Sila pa nangunguna na magpa-impeach kay BP Sara. Mga tauhan lahat ni Martin yan eh. Tatandaan nyo si Luistro? Pero total na pag-uusapan natin, no? At wala nakapanood kanina ganon dun sa live ko nung madaling araw. Nagising ako 3:00 madaling araw, nag-live ako. Walang ganon nanood. Maganda po yung pinunto ko ron eh. Kasi ngayon, inihahalimbawa na ni Zamora yung salin, yung na-impeach si Corona. Dahil po sa kanyang salin, merong mga misdeclaration. Pero yan pong for the first time po, may nagbanggit po ng Corona impeachment. Alam niyo po ba kung bakit hindi binabanggit yung Corona impeachment? Dahil yan po ay isa sa mga nakakahiyang history ng impeachment sa Pilipinas. Nung namatay po si Corona, matagal pong panahon, kahit patay na yung tao, yung forfeiture, yung mga sinasabing ninakaw niya, binabawi ng pamahalaan. At nagdeklara po, vindicated nga si Corona, yung pamilya ni Corona eh. Vindicated sila kasi natuklasan o sinabi ng Korte Sandigan Bayan na yung pera, yung yaman ni Corona hindi galing sa ill-gotten. Yung kanyang yaman ay napatunayan ng pamilya na legal. Pero too late na. Tigok na si Corona. Natigok sa sama ng loob. Di naman kasi politiko yung tao, di ba? Hindi po siya sanay. Kagalang-galang po yung mga justice ng Supreme Court. Hindi po sanay sila na binabanatan. Si Dilima lang naman mahilig bumanat dyan sa mga taga-Supreme Court. Ewan ko ba kung bakit hindi pa tinatanggalan ng pagiging abogado yan. Kala mo, mas mataas pa siya sa Supreme Court eh. Yan po, Vice Chair Zamora. Yan pong Corona impeachment, kaya walang bumabanggit niyan dahil nakakahiya ang ginawa niyo kay Corona. Pinagbintangan nyo na magnanakaw yung tao nung namatay na napatunayan sa Sandigan Bayan na lahat ng kayamanan niya
ay legal ang paraan ng pagkuha. Ngayon, uulitin daw nila. Yan daw ang president, sabi ni Zamora. Yung ginawa nila na salin ng pinagbatayan, kaya na-impeach si Corona, uulitin daw nila kay Vice President Sara Duterte. Ganyan po kaitim ang mga budhi ng mga congressman na yan. Yun pong halos hindi na binabanggit dahil nakakahiya po sa kasaysayan ng mga congressman na pinatanggal nila yung tao na napatunayan na walang ninakaw. Pinatanggal nila sa pamamagitan ng impeachment. Uulitin daw nila dito kay BP Sara. Hindi ba kayo natuto? Yung tao walang ninakaw. Tapos yung batayan ng pagkaka-impeach kay BP Sara, pinagmalaki ni Vice Chairman Zamora na uulitin nila kay Vice President Sara Duterte. Nakakahiya kayo. Vindicated na si Corona. Yung pamilya niya. Nakakahiya kayo. At dahil dyan sa kahihiyan sa Corona, pinago na po yung ruling sa salin. Ngayon po, pwede ka na. Alam nyo yung bagong kasi impeachment, pumutok po yan. Government employee pa ako nun. Talagang pinasusuri sa amin ngayon dahil baka magkamali kami ng lagay, magkaroon kami ng kaso sa salin. Dahil ganyan po ang ginawa nila eh. Chief Justice ng Supreme Court, ano po ang ruling ng Sandigan Bayan? Wala siyang ninakaw. Mayroon siya negligence. May mga hindi po siya naisulat. Pero pwede nang i-correct yan ngayon. Hindi yata nabalitaan ni Congressman Bel Zamora. Panay siguro, kinuwenta ko eh. Kung 42 siya ngayon, nung time ng kay Zamora, teenager pa lang siya. Baka hindi niya nabalitaan yung nangyayari nun dahil maganda si Zamora eh, si Bel Zamora eh. Baka panay kagandahan lang inatupag niya nung teenager siya. Wala, hindi mo ba napansin, Vice Chair Zamora? Ikaw lang ang nagbanggit ng Corona impeachment? Yung pinakamasama, yung black history ng impeachment sa Pilipinas, ipinagmalaki mo pa. Mali na nga yung mga senador noon na inimpeach nila si Corona dahil lang sa kaya pahiya sila kay kay Miriam Defensor. Diyan po talaga si Miriam Defensor. Maski si Bongbong, senador noon, hindi rin siya pumirma. Hindi ko alam kung dalawa lang sila ni Bongbong na hindi pumirma ni Miriam Defensor. Kaya nakakahiya po na pinagmamalaki ni Vice Chair Zamora na yung ginamit nila na pagpapa-impeach kay Corona na napatunayan na walang ninakaw. Pucha, yun din daw ang gagamitin kay BP Sara. Nakakahiya kayo. Ano po ibig sabihin yan? Kahit na hindi na nila mapatunayan yung mga lintik na confidential fund na yan, kahit na walang lumabas na totoong John Wick, itutuloy pa rin nila, kaya po nila pinupursige yung salin, kaya po nila sinabbi na yung salin, kasi gagamitin nila yung salin. Tatlo ba sila? Sino isa? Si Joker Arroyo. Kita nyo? Yung dalawang matalino. At yung isa, kinakabahan siya. Baka balang araw. I-impeach siya eh. Kasi siyempre, alam nyo naman, pucha, Marcos ako ba? Hindi rin pumirma si Joker Arroyo. Tignan nyo po. Yung mga matatalinong senador, Joker Arroyo tsaka si Miriam, hindi sila pumirma. Nakakahiya. Pinagmalaki mo pa Zamora na salin ang gagamitin nyo laban kay BP Sara.
Hindi, sa iba po yun. Minandro, sa iba yun. Impeachment kay ERAP yung that's the recourse of the uninitiated. Yung mga magagaling, matatalinong senador, hindi bumoto dyan sa impeachment ni Corona. Pero yung mga, siyempre, ay yung mga as usual, Tito Soto, Ping Lacson. Nga pala, kasi Aquino ano yan eh. Aquino led yan eh. Marcos yun. Tapos ngayon uulitin daw nila kay BP Sara. Yung salin ang gagamitin. Anak ng tinapay naman, oh. O, sige. Bel Zamora. Total, nabanggit mo yung salin. Sinearch ko ngayon eh. Committee on Justice ba yung nagpasabpina ng salin ni Corona? Hindi po. Senate. O, hindi mo pwedeng i-quote yung kaso ni Corona. Kaya mo kinote yan. Gusto nyong gayahin, di ba? Di gayahin nyo rin. Bakit nyo sinasabpina? Ang nagpasabpina niyan yung Senate, hindi House Committee on Justice. Pahiya ka pa rin. Kino-quote nyo, meron na raw presidents. Meron na raw silang batayan. Yung kaso daw ni Corona. Tama yun. Napanood ko yan. Nasubaybayan ko lahat ng hearing napanood ko. Tama yan. Salin talaga ginamit nila. Pero, ang maling ginagawa nyo, ang nagpasabpina nun, yung impeachment court. Ngayon, ang nagpapasabpina kayo. Kayo naghanap ng ebidensya para sa mga nagreklamo. Yun po ang pagkakaiba. Kaya, alam mo yung pamilya ni Corona, vindicated nung sinabi ng Sandigang Bayan na hindi nila ninakaw yung yaman ni Corona. Yan ay kinita nila sa